Tuwing papasok ako, siya lang ang nandun. Mag-isa sa isang tahimik na classroom. Akala ko dati, ayos lang siya. Ni hindi sumagi sa isipan ko na may mabigat na pala siyang dinadala. Ito ang araw-araw na nangyayari sa kanya habang wala kami. May mga nabubuli o kumukutya. May mga iilang papel na tumatama sa balikat, sa desk, o kahit saang parte na direkta sa kanya. May mga matang alam ang nangyayari, ngunit nanatiling sarado ang mga bibig. Unang beses na tinanong namin kung ayos lang siya, pero hindi na namin nahintay pa ang kanyang sagot. Okay ka lang ba, pre? Marami ang may alam, pero ganun na ba katigas sa puso nila para maging parte pa ng pangungutya? Alam kaya nila ang pakiramdam? Naisip kaya nila na ang mga salitang kaya nilang bitawan ay nakatanim na sa kanyang isipan? Naitanong na kaya nila sa kanilang sarili na nakakasakit na ba ako? Aba, Louie, ang aga mo ngayon ah. Late siya ng araw na to, ngunit wala naman nagtanong kung bakit. May mga panahon na kapag may gustong mga musta sa kanya, sasabihin niyang ayos lang o mananatiling tahimik. August 3, 2020. Ito ang huling araw na pinagsisisihan namin lahat. Tumungo siya sa comfort room, ngunit sa ibang kadahilanan. Huli na ang lahat. Tinapos na niya ang kaniyang buhay. August 2, 2020. Nakita ko siyang pumasok sa room ng mag-isa. Nakita ko rin nag-iwan siya ng notebook sa kanyang lamesa. Pinala kong tignan yun pag-alis niya, ni hindi ko naisip ang mga makikita kong nakasulat bago mangyari ang hindi inaasahan.